Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo yung nangyaring Zoom meeting ni VP Sara sa mga OFWs natin sa iba't ibang panig ng mundo. Siya lang ang top government officials na nagkaroon ng panahon para kausapin ang mga Pilipinong nasa malayong lugar na malungkot dahil hindi nila makapiling ang kanilang pamilya sa araw ng Pasko. Kaya lang may nakakatuwang pangyayari. Merong OFW, I think, South Korea. Nako, halos hindi mapigilan ni BP Sara ang pagtawa. Dahil sa binanggit ng OFW na ito na gusto niyang makarinig ng pagmumura ni VP Sara. Okay, ito. Iparinig ko sa inyo ang bantayan nyo yung pinipigilan ni VP Sara ang kanyang tawa. Okay, ito na. Mura rin niyo ako ng manutuan. Yes, gusto ko pagka nagmumura kayo. Ayun na. Ako sa ating pinakamaganda at pinakamatapang na Vice President, Inday Sara Duterte. Sobrang idol ko po kayo. South Korea ito. Tanga po ako sa katapangan ninyo at sana ipagkatuloy niyo pa po ang inyong magandang hangarin at pagtatanong ko sa aming mga OFW, sa aming mga kababayan na nasa malayong lugar. Alam to po nagkuko ang hangarin ninyo sa ating bansa na maglingkod kayo. At alam niyo po, marami na akong basya dahil sa pagdatanong ko sa inyo, lalo parang simula pa noong kay Tatay Digong, idol ko po talaga si Tatay Digong. Sobrang malasakit niya sa ating mga kababayan. At alam ko po, ganun din po ang hangarin ninyo, kagaya po kay Tatay Digong. At nandito lang po kami na sumusuporta sa inyo dito sa Team South Korea. Nandyan to si Nuns Rupamay, si Liz Gloria at mga kasamahan niya. Kapapasalamat din ko ako na iutulungan niyo po ang ating mga kababayan. Sana po makilala ko po kayo ng personal. Sana ko mamura rin niyo ako ng manutuan. Yeah, guys, gusto ko pagka nagmumura kayo. Kayong dalawa po ni Tatay Digong. Kaya sorry po, ate ako din po talamuro. Kasi ito, parila kaya ito. Mura niya din, isa din yan sa mga gupapalaka sa atin. Mahala na sila dyan. Ako kayo, beluto na tayo. Merry Christmas and Happy New Year. Ingat pa kayo lagi at sana po mas habaan pa ng Panginoon ang buhay po ninyo, lalo na po si Tatay Digong at nahingat po kayo lagi at ipag-pray po namin ko God bless. Opo si Aling Mirna na taga Korea, isa din to apel sa palamuran, gusto mima. Maraming salamat, bye-bye. At sa inyong lahat, mga kababayan, mga beloved OFWs, saan man kayo sa mundo, nagpapasalamat ako sa oras ninyo. Your time is very precious. Lahat sa inyo busy. Nandyan kayo sa abroad dahil Yun. I think nangyari yan December 23. Ulitin ko of the top 5 government officials. Ang alam ko si BP Sara lang ang nakapagbigay ng panahon para kausapin ang ating mga OFWs. Ang hirap kaya yung kalagayan ng OFWs, 'di ba? Kung Christmas, dapat kasama mo ang buong pamilya. So, sila gustuhin man nilang umuwi, wala baka hindi pa napapanahon, kailangan nilang kumita, so tiis. So biruin mo yan yung epekto sa isang OFW na makausap niya ang second highest official of our country through Zoom
'Di ba napakalaking moral boosting, na at least nararamdaman nila na may malasakit ang kanilang opisyal sa gobyerno. Kaya isa na namang kapuri-puri na ginawa ni BP Sara, yung ginawa niya na pagbibigay panahon. Doon mo makikita ang kanyang malasakit. Okay? May napanood din akong video niya nung mayor pa siya. I think 2016. Naku, nag-volunteer siya na naging daycare teacher sa isang liblib na lugar sa Davao City. If I'm not mistaken, Marilog or Paquibato District. Kasi ang Davao City napakaluwang. Largest city in the world when it comes to area. So, marami siyang bulubunduking area. Kaya, para makarelate si BP Sara sa kanyang constituents, nag-volunteer siya 3 hours a day magtuturo sa mga kinder pupils sa isang liblib na lugar. Talagang siyang nag-prepare ng kanyang lesson. Tinuturuan niyang mga bata. And by that time, mayor na siya. Diyan mo makikita ang kanyang taus-pusong paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Ano pa? Yung narinig kong speech niya, ito, vice presidente na siya, no? Kwininto niya yung karanasan niya bilang mayor sa pagsugpo ng mga terorista sa Davao City, itong mga makakaliwa. Sabi niya, ang isang gustong-gusto kong gawin ay yung pulbusin, tapusin ang mga makakaliwa. Ganyan ang ginawa ko sa Davao City. At nangyari yan dahil sa 2 insidente sa Davao nung mayor pa ako. Sabi niya, yung merong 2 nawalan ng buhay. Una, kalimutan ko yung isang lugar na nabanggit niya. Mayroong pumutok na mina o landmines. Nilagay ng mga makakaliwa, pumutok, nadamay isang sibilyan. Nagtitinda ng isda. So, nung nalaman yun ni BP Sara, pinuntahan niya ngayon sa ospital yung tao na yun. Tapos, walang nag-aasikaso. So, tinanong niya, nasaan ang gamit? So, binigay sa kanyang cellphone. So, yung cellphone, initiative na lang niya, tinignan niya sino yung posibleng kamag-anak o asawa. Ayun, may nakita siya na, I love you, happy anniversary. Tinawagan niya ngayon. Ayun nga, wife ng nadisgrasyang, yung naputukan ng shrapnel, natamaan ng shrapnel. Tinawagan niya, ikaw ba ang asawa ni Ray? Ray. Sino ito? Ako si Inday Sara. Punta ka dito sa ospital kay may nangyaring masama sa iyong bana. Ganun. So, sabi ko, ibang government official hindi gagawin yun. Kaya lang siya, concerned siya sa biktima ng karahasan, nag-exert effort siya matawagan yung pamilya. Ayun, so, doon, tinandaanan niya yun. Pangalawa, may namatay na sundalo. I think, Paquibato District na ata. So, nung bago ilipad ang bangkay ng sundalo, first lieutenant ito papuntang Antique, sabi niya, gusto kong kausapin ang nanay. Ayun. Kinausap ni Mayor Inday Sara ang nanay ng namatay na sundalo. So, sabi daw ng nanay ng sundalo na, Inday Sara, bakit kailangan pang mamatayan ng anak ang mga inahan katulad ko? Sana wala nang maulit na nanay na mawalan ng anak. So, si BP Sara na lang ang humingi ng patawad o sorry. Tapos, na-realize ni BP Sara na dapat tumigil na ito. Kaya doon,
yung dalawang pangyayaring iyon sa Davao na nawalan ng buhay ang dalawang nilalang, doon siya nagkaroon ng effort, ng motivation para tapusin na itong problema ng makakaliwa. Kaya mula noon hanggang ngayon, ganun na, pulbusin ang mga terorista. Sabi niya, matapang siya. Matapang na may malasakit. Kaya galit na galit ang mga makakaliwa sa kanya. Kaya yun, po yung dalawang impeachment complaint na naisampa laban sa kanya, mga makakaliwa ang nagsampa. So yun po ang ating VP Sara. Matapang, paminsan-minsan nagmumura. Ay lang, nakakatuwa yung OFW na gusto niyang makarinig sa pagmumura ni VP Inday Sara. Then of course, ang ating Tatay Digong, ganun din siya. Mga prangkang tao, hindi plastic. Kung ano yung nasa loob, sinasabi nila, kailang galing sa puso. Mas mabuti na lang yung nagmumura, kailang may nagagawa, may naitutulong na kabutihan, kaysa yung mabait na halos wala namang ginagawa.